Welcome sa ating explainer ngayon. Kung pamilyar na kayo sa mga usapang end of the world o mga modern prophecies, paniguradong mapapaisip kayo sa pag-uusapan natin. Himayin natin ang mga kakaiba at medyo nakakapanindig balahibong claims ng isang nagngangalang Narciso o Lalo. Ang goal natin dito, hindi para husgahan kung totoo ba ito o hindi, kundi para intindihin mismo yung mga mensahe niya based sa sarili niyang mga isinulat. Handa na ba kayo? Let's go! Okay, let's dive into this. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa isang panaginip noong November 15, 2015. Ayon kay Olalo, habang natutulog siya bago magtanghali, nakita niya raw yung sarili niya na tumatakas mula sa isang matinding gulo. Tumakbo siya papuntang dagat, sumakay ng bangka, tapos habang nagsasagwan siya palayo, boom! Biglang nawala ang lahat ng liwanag. As in, zero visibility. Walang kahit anong sinag ng araw. Sa sobrang takot niya dun sa vision, napatanong siya sa langit, Panginoon, ito na ba ang sinasabi mo na total darkness? Dito pumapasok yung unang malaking bahagi ng kwento niya, ang pangitahan ng matinding dilim o the 2015 vision of the end. Let's move to how this builds up. Kasi para kay Olalo, hindi lang ito basta bangungot. Isa itong direkta at seryosong babala mula sa Diyos. Tignan natin yung sequence ng panaginip. Nagsimula ito sa mga armadong lalaki na umaatake at walang awang pumapatay ng mga inosente. Kaya nga napilitan silang tumakas sa dagat gamit ang mga bangka, di ba? Tapos, biglang bumagsak yung ganap na kadiliman na nabanggit ko kanina. Pero in the middle of that chaos at kawalang pag-asa, bigla raw lumitaw si Jesus. Nakaupo mismo sa unahan ng bangka niya at ginabayan siya hanggang sa ligtas siyang makarating sa Pilipinas. Grabe yung tension, di ba? Mula sa kaguluhan at kamatayan, papunta sa isang biglaang divine intervention. Sa gitna ng nakakabinging na kadiliman na yon, eto raw yung eksaktong sinabi sa kanya ni Jesus. Kaya mo yan, nandito lang ako, sundin mo lang ang sasabihin ko sa'yo. Ayon sa mga notes niya, inutusan siyang magsagwan papuntang west. Ang nakakaloka rito, sinabihan din siyang iwasan yung napakaraming bangka na bumabiyahe naman papuntang south. Paano niya makikita ang dilim niya? Well, claim niya nakikita niya yung mga to dahil sa patnubay ng Diyos, habang yung mga kasalubong niyang bangka totally bulag sa dilim. Kumbaga, tuwiran siyang ginagabayan habang naiwan sa dilim ang iba. And this brilliantly illustrates kung paano niya binigyan ng meaning yung vision na yon. Nilinaw niya na yung mga armadong lalaking na may takip sa mukha, ikonekta niya yang sa mga totoong nangyayari sa mundo, like the attacks from groups like ISIS sa mga lugar tulad ng Syria. At malinaw yung babala, kasama ang Pilipinas sa mga atakehin. Para sa kanya, yung total darkness na ito ay literal na parusa ng Diyos dahil sa walang tigil na patayan at kasalanan ng mga tao. Pero hindi lang ito puro takot. Nilinaw din niya na kaya ito ipinakita ay para magbigay ng grace period, isang huling pagkakataon para magbago at magsisi bago pa mahuli ang lahat. Kaya napupunta tayo sa ikalawang bahagi ng pagsusuri natin. Isang tawag, hindi propeta. Dito naman natin makikita ang kanyang pagdepensa sa sarili niyang espiritual na pagkakakilanlan. Now, what's really interesting about this next point is kung paano siya bumawi sa mga bumabatiko sa kanya. Kasi malamang napapaisip kayo, sino ba talaga tong taong to? Sabi ng mga critics niya, isa lang daw siyang false prophet na ginagamit ang relihiyon para kumita at mangokolekta ng mga donasyon para mabuhay. Pero ang depensa niya? Isa lang daw siyang ordinaryong instrumento. Hindi daw siya humihingi ng pera kahit kanino at nagde-deliver lang siya ng mensahe ng Diyos. In fact, binaliktad pa niya yung paratang. Sabi niya, yung mga mismong nangongolekta ng pera sa mga simbahan, sila raw yung mga tunay na bulaang propeta at sinisiraan lang siya ng mga ito para hindi mawala ng mga miyembro na nagbibigay sa kanila ng donasyon. At para talagang tuldukan yung issue, isinulat ni Olalo na tinanong niya mismo ang Diyos kung ano bang title niya. Ayon sa kanya, ni-reject ng Diyos yung mga classic titles na madalas nating marinig like prophet or messenger. Sa halip, eto yung eksaktong sinabi sa kanya. Ang tawag ko sa iyo ay calling, so walang grand na ranggo. Siya ay literal na isang tinawag na gagamitin lang kapag may specific na mensaheng kailangang iparating ng Diyos. Moving on sa ating ikatlong bahagi, instrumento sa pagpapagaling. Pag-uusapan natin dito yung mechanics lang tinatawag niyang banal na pagpapagaling. Kasi yung pagiging instrumento niya, hindi lang yan sa pagde-deliver ng mensahe, kundi pati na rin sa pagpapagaling ng mga may sakit. Pero may catch, at naglatag siya ng napaka-strict na rule dito. Ito yung eksaktong ibinilindaw ng Diyos sa kanya. Ikaw ang nanggagamot, pero ako ang nagpapagaling. Sobrang crucial nung distinction na yan.
Ibig sabihin, physical tool lang siya na nang-aasikaso o nanggagamot sa pasyente, pero yung mismong miracle of healing, walang iba kundi sa Diyos lang nanggagaling yon. Aminado siya na bilang tao, wala talaga siyang sariling kapangyarihan. Gayon, pasok na tayo sa ikaapat at huling bahagi, babala at tunay na pananampalataya. Dito niya idinidiin yung mga huling babala at ang concept ng walang kondisyong pananampalataya. Dito na natin bibilugin yung main message niya. Ipinakilala niya rito ang isang concept na sobrang ayaw daw ng Diyos, yung tinatawag niyang paniniwalang may kapalit o conditional faith. Ano ba to? Basically, ito yung uri ng paniniwala kung saan nagdarasal ka lang or nagsisimba ka lang kasi may hinihintay kang ibalik sa'yo, para bang transactional ang relationship sa Diyos. At ayon sa mga tala ni Ulalo, ang ganitong klaseng faith ay mariing tinututulan ng lumikha. Ito mismo yung quote mula sa kanya ha, isa sa ayaw ko sa tao ang paniniwalang may kapalit. So, the crucial point is, ang tunay na pananampalataya dapat walang hinihinging kondisyon, walang strings attached. Kung lalapit ka lang sa Diyos dahil may gusto kang makuha, ayon sa kanya, mas malamang na hindi ibigay yan sa'yo kasi nakikita agad yung maling motibo sa likod ng dasal mo. Kaya para mas summarize yung mismong mission niya, ito ang mga naging direktiba sa kanya. Una, kailangan niyang paulit-ulit na i-share yung mga messages na ito kahit nakakapagod para lang daw matuto ang mga tao. Pangalawa, dapat niya itong sabihin ng walang halong takot o hiya. Pangatlo, para dun sa mga ayaw talagang maniwala, i-let go na lang. Diyos na raw ang bahala sa kanila. And lastly, yung matinding reminder na maniwala man ng tao o hindi, itong mga propesiya at babalang ito, mangyayari't mangyayari daw talaga ito pagdating ng panahon. And that brings us sa pinaka-anchor ng lahat ng ito. Yung dalawang salitang paulit-ulit niyang sinasabi, laging handa, always ready. Sa totoo lang, maniwala ka man o hindi sa mga pangitin niya, dun sa mga armadong lalaki, sa ganap na kadiliman, o sa pagpapakita ni Jesus sa bangka, yung ultimate takeaway ng mensahe niya is a very strict call para sa patuloy at walang patid na paghahandang espiritual nating lahat. Bago tayo maghiwalay, gusto kong mag-iiwan sa inyo ng isang malaking tanong. Ano nga ba ang ipinapakita ng mga ganitong modernong spiritual na pangitin tungkol sa ating patuloy na paghahanap ng certainty sa isang napaka-uncertain na mundo? Sa panahon ng matinding krisis, yung mga kwento bang tulad ng kay Narciso o Lalo ay reflection lang ng malalim nating pangamba as humans or may deeper message talaga tayong dapat pakinggan? Ano man ang take nyo rito, nakakapag-isip talaga kung paano humuhubog ang pananampalataya sa kung paano natin tinitignan at hinaharap ang bukas. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa explainer na ito. Keep questioning, keep learning, at hanggang sa muli!